Magandang umaga, Abril 26, 2025. Ang mga gila ay nagtitipon muli. Narito ang kapatid na si Joseph Branham. Minamahal na mahalagang mga kaibigan. Aking minamahal, aking mga darling ng Ebanghelyo, aking mga anak na ipinanganak sa Diyos. Napakagandang katapusan ng linggo na mayroon tayo sa ating Panginoon. Ito ay tulad ng wala pa. Gumugol lamang ng oras sa Kanya, nakikipag-usap sa Kanya, naririnig ang Kanyang tinig, sumasamba sa Kanya, nagpapasalamat sa Kanya at sinabi sa Kanya kung gaano natin siya kamahal. Anong isang karangalan na mabubuhay sa araw na ito at maging bahagi ng banal na kasulatan na natutupad? Paano may pahayag ng mga mortal na salita ang lahat na nasa ating puso? Tulad ng sinabi ng propita, hindi ako, may isang bagay na malalim sa loob, nagtutulak at bumubulusok sa akin. Isang artisyan na balon ng banal na espiritu. Ito ang nobya na naghanda sa sarili para sa nobyo. Gaano katuwa ang isang nobya bago ang kanyang kasal? Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng napakabilis ng lumipas ang huling ilang segundo. Alam niya na sa wakas ay dumating na. Pinahanda ko ang aking sarili. Paparating na siya sa akin. Kami ay magiging isa. Totoong nabubuhay tayo sa huling mga oras ng pagsasara ng oras. Malapit nang marapture ang nobya at tatawagin sa ating hapunang honeymoon. Dinadala niya kami sa mga bagong taas. Wala nang tanong, wala nang nagtataka. Kami ang nobya. At hindi pa siya tapos. Nais pa rin niyang pagpalain at hikayatin ang kanyang minamahal na napiling nobya. Kung paano niya gusto na hikayatin siya at sabihin sa kanya kung gaano niya ito kamahal. Gaano siya ka-proud sa kanya. Mayroon pa siyang isa pang espesyal na pagpahayag na ibigay sa kanya. Kapag maraming mga tinig sa mundo ang pagtanggi sa pagpatugtog ng mga tape, muli niyang nais na matiyak ang nobya na sila ay nasa kanyang perpektong kalooban at ang kanyang ibinigay na paraan. Ang kanyang programa ay palaging tinanggihan. Ang kanyang nobya ay laging inuusig. Ang mga tao ay laging nais ng kanilang sariling paraan, ang kanilang ideya. Gusto nila ng ibang pinuno na mamuno sa kanila. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng isang pinuno upang pamunuan ang kanyang nobya. Mismo ang banal na espiritu at ang banal na espiritu sa araw na ito, tulad ng lahat ng iba pang mga araw, ay propita ng Diyos. Palagi nilang nais ang mga lalaki na mamuno sa kanila. Sa panahon ni Samuel, sinabi ng Diyos na tinanggihan nila siya sa pamagitan ng hindi nais na pamunuan sila ni Samuel. Ito ay tila kakaiba dahil si Samuel ay isang tao din, ngunit ang pagkakaiba ay si Samuel ang taong pinili ng Diyos na pamunuan sila. Hindi ito Samuel, ito ay ang Diyos na gumagamit ng Samuel. Siya ang napiling, tinig ng Diyos at tao na pamunuan sila, ngunit nais nila ang iba pang mga tinig. Alam ni Saul na natatakot ang mga tao kay Samuel, kaya kailangan niyang ipahayag. Saul at Samuel, kailangan niyang takutin ang mga tao upang sundan nila siya. Tunay, tinawag siya. Tunay siya ang pinahiran ni Samuel na maging kanilang hari. Ngunit ang Diyos ay mayroon pa ring ibinigay na paraan at ang propitang pinili niyang pamunuan sila kahit na mamuno kay Saul. Kinausap ng Diyos ang kanyang propita at sinabi kay Saul kung ano ang gagawin. Nang magpasya si Saul, ay pinahiran din siya at ayaw na marinig lamang ang propita. Inalis ng Diyos ang kanyang kaharian. Kaya't kapag ginawa nila iyon, nang dumating ang malaking pagkatalo, pagkatapos ay pinutol ni Saul ang dalawang mahusay na baka at ipinadala sila sa lahat ng mga tao. At nais kong mapansin mo rito, nang ipadala ni Saul ang mga piraso ng baka at lahat ng Israel at sinabing, hayaan ang bawat tao na hindi susundan sina Samuel at Saul. Hayaan mo siya, ang baka na ito maging ganito. Nakikita mo ba kung paano mapanlinlan na sinubukan niyang
kumakatawan sa kanyang sarili sa tao ng Diyos? Paano ito ay hindi ito? Ang takot sa mga tao ay dahil kay Samuel, ngunit nakuha ni Saul silang lahat upang sundan siya dahil natatakot ang mga tao kay Samuel. Hayaan silang sumunod sina Samuel at Saul. Isang araw si Saul ay sobrang nababagabag. Hindi siya makakuha ng sagot mula sa Diyos. Hindi siya makaaliw. Gusto niya ng mga sagot. Alam niya kung saan kailangan niyang pumunta upang makuha ang sagot na gusto niya. May isang lugar lamang, propita ng Diyos. Si Samuel, siya ay lumipas ngunit siya pa rin ang tinig ng Diyos, maging sa paraiso. Nais ni Ama na malaman ng kanyang nobya kung sino ang pinili niyang mamuno sa kanyang nobya sa huling araw na ito. Kaya't kinuha niya ang kanyang makapangyarihang anghel na lampas sa kortina ng oras upang muling sabihin sa atin, aliwin tayo at hinikayat tayo na tayo ay nasa kanyang perpekto at ibinigay na kalooban. Makinig ng mabuti sa lahat ng propita ay nagsasabi. Ngayon, hindi ko nais na ulitin mo ito. Ito ay sa harap ng aking simbahan o ang aking tupa na ako ay nagpapastor. Bago niya sabihin sa atin ang anumang bagay, nais niya muna na malaman natin na ito ay para lamang sa atin. Nais niya muna na malaman natin na ito ay para lamang sa atin. Kanyang iglesia, kanyang tupa, yung ang pinapastor niya. Kaya kung hindi mo masabi, si Brother Branham ang aking pastor. Sinabi ko ito dati, ngunit hindi na kailangan basahin pa. Hindi ito para sa iyo. Kasama na hindi niya nais na ulitin natin ito sa sino man kundi sa kanila na naniniwala at nagsasabing si Brother Branham ang aking pastor. Tama ang aming sagot sa tanong na nakakuha tayo ng napakaraming panguna sa pagsasabi. Nang napakaraming pagpuna sa pagsasabi, si Brother Branham ang aming pastor. Iyan sila ang mga taong sa tape. Tama sila. Siya at tayo. Pakiusap, huwag kang magalit sa akin. Hindi ko sinasabi ang mga bagay na ito upang magalit ang sinuman. Iyon ay mali. Ngunit ito ang sinasabi niya sa nobya. Hindi ko nilalagay ang aking interpretasyon dito. Sinasabi niya ito ng malinaw. Ang salita ng Diyos ay hindi nangailangan ng interpretasyon. Kung ito ay nasa katawan, ako o sa labas, kung ito ay isang pagsasalin, hindi ito tulad ng anumang pangitain na mayroon ako. Ngayon, sinabi niya sa atin na ito ay hindi tulad ng anumang pangitain na mayroon siya. Pumunta siya sa lugar na hindi pa niya napupuntahan. Ito ay mas malaki kaysa anumang pangitain na nakita niya. Hindi siya nananaginip. Nakita niya ang kanyang katawan sa kama. Nandun siya. Ang nobya ni Jesus Kristo, hayaan ang paglubog na iyon sa totoong kabutihan. Ito ay ang nobya ni Jesus Kristo sa kabilang panig. Kasalukuyang panahon na tumakbo sa kanya, sumisigaw at hinawakan siya, hinagis nila ang kanilang mga kamay sa palibot sa kanya at sinasabi, "Oh, ating mahalagang na kapatid." Nandun siya. Nararamdaman niya ito. Naririnig niya sila. Kausap nila siya. Huminto siya at tumingin. Bata pa siya. Tumingin siya sa likod ng kanyang lumang katawan na nakahiga doon gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang ulo. Ngayon, itinatag namin na siya ay naroroon. At ito ang nobya ni Jesus Kristo na nakikita niya. Ngayon, pakinggan kung ano ang sinabi sa kanya ng isang tinig mula sa itaas. At pagkatapos ang tinig na iyon na nagsasalita mula sa itaas sa akin, ay nagsabi, "Alam mo, nakasulat na ito sa Biblia na ang mga propita ay nagtipon kasama ang kanilang mga tao. Ang Diyos ay hindi lamang ipinapakita at hinihikayat ang kanyang propita, ngunit marami pa rito. Babalik siya at sasabihin sa amin hindi lamang kung saan tayo pupunta at kung ano ang mangyayari, ngunit upang sabihin sa atin na tayo ay nasa kanyang perpektong kalooban sa pamagitan ng pagpindot sa play at ganyan ka makarating sa kinaroroonan ng nobya."
Sinabi ni Brother Branham na nais niyang makita si Jesus, kaya masama. Ngunit sinabi nila sa kanya. Ngayon, medyo mas mataas siya hanggang sa ganong paraan. Sinabi, balang araw ay pupunta siya sa iyo. Nagpatuloy ito upang sabihin sa kanya kung sino siya. Ipinadala ka para isang pinuno at darating ang Diyos at kapag ginawa niya, hahatulan ka niya alinsunod sa itinuro mo sa kanila. Una, pumasok man sila o hindi, papasok tayo ayon sa iyong pagtuturo. Sino ang pinadala bilang pinuno? Hahatulan tayo ayon sa kung ano, kung sino nagturo sa atin. Papasok tayo sa langit ayon sa kaninong pagtuturo. Masasabi ng isa, itunuturo ko ang aking mga tao kung ano ang sinabi ni Brother Branham. Amin, dapat at maniniwala ako na ang ilan ay ginagawa. Ngunit huwag gawing itong kapatid na si Branham at ako. Basahin natin ang nais niyang tiyakin na mas maintindihan natin. At ang mga tao ay sumigaw at sinabing, alam namin iyon at alam namin na sasamahan ka namin. Balang araw, bumalik sa mundo, sinabi, darating si Jesus at hahatulan ka alinsunod sa salitang ipinangaral mo sa amin. Kami ay hahatulan sa salitang ipinangaral niya sa atin, kaya ang paghatol ay nagmula sa kung ano ang sinabi ng tinig ng Diyos sa mga tape. Paano masasabi ng sinuman ang boses sa mga tape na hindi ang pinakamalagang tinig na maaari mong marinig? At pagkatapos kung tatanggapin ka sa oras na iyon na ikaw ay magiging handa ka na ba? Ito ay cleanse ang kuko sa kung ano ang perpektong kalooban ng Panginoon para sa nobya ni Jesus Kristo. Sinasabi ng nobya sa propita kung ano ang gagawin niya. Wala nang iba, hindi isang pangkat, hindi isa pang pastor. Propita ng Diyos, si William Marion Branham. Pagkatapos ay iharap mo kami sa Kanya bilang iyong mga tropiyo ng iyong ministeryo. Sino ang magpapakita sa atin sa Panginoong Hesus? Tapos na ang mga araw ng pakikinig lamang sa propita. Hindi kailanman sinabi ni Brother Branham nga mag-play sa mga tape. Ang nobya ay sumisigaw at nagsasabi kung nais mong maging nobya na mas mahusay mong pindutin ang pagpapatugtog. Hindi pa rin kumbinsido? Well, marami pa. Sinabi, gagabayan mo kami sa Kanya at magkasama. Babalik tayo sa mundo. Mabuhay magpakailanman. Sino ang gagabay sa atin sa Kanya? Sino ang mangunguna sa nobya? Sinasabi sa Kanya ng nobya na gagabayan niya ang nobya sa Kanya. Pagkatapos ay babalik tayo sa lupa upang mabuhay magpakailanman. Kung mayroon anumang paghahayag sa iyo, kung inaangkin mong maniniwala ka sa mensaheng ito, ipinagdarasal ko na ipahayag sa iyo ng Diyos na dapat mong ilagay ang Kanyang tinig, ang mga tape. Una, mga pastor, ibalik ang propita sa iyong mga pulpito. Ang mga tape ay ang mahalagang tinig na dapat mong marinig habang ikaw ay hahatulan ng tinig na iyon. Ayon sa salita na sa perpekto tayo at ibinigay para sa ating araw sa pamagitan ng pakikinig sa tinig ng Diyos sa mga tape. Kung binuksan ng Diyos ang iyong mga mata sa totoong paghahayag sa Kanyang salita, inanyayahan kita na sumali sa amin linggo sa alas 12 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang naririnig natin ang 60-0515M, ang tinanggihang hari, Brother Joseph Branham. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.